Magandang araw. Para sa asignaturang komunikasyon at pananaliksik, tatalakayan naman natin ngayon ang hakbang sa pagsulat ng pananaliksik. Ano-ano nga ba ang mga hakbang na dapat kong malaman upang ako ay makapagsulat ng pananaliksik? At may mga bahagi ba ito? Ano-ano ang mga bahagi na dapat kong makilala upang ako ay maging handa para sa pagsulat ng pananaliksik? Yan ang mga susubukan nating sagutin na katanungan upang tayo ay magkaroon ng karagdagang kaalaman. Simulan natin ang pagtalakay sa mga bahagi ng pananaliksik. Una, ang bahaging ito ay ang rasyonal at kaligiran ng pag-aaral. Ma'am, ano po ang rasyonal at kaligiran ng pag-aaral? Ito ang nagsisilbing introduksyon o panimula ng isang pananaliksik. At pag sinabi nating introduksyon o panimula, ito ay nagpapakilala, nagbibigay ng pagpapakahulugan o kaligiran ng paksa ng pananaliksik. Hindi dito tinatalakay ng malawak, mahimay o iniisa-isa ang lahat ng lalamanin ng pananaliksik. Ito ay pangkabuuan at pahapiyaw lamang bilang introduksyon o pagpapakilala ng magiging paksa ng lalamanin ng pananaliksik. Gayun din, dahil ito nga ay rasyonal at kaligiran ng pag-aaral, bahagi din nito na maglahad ng mga batayan o pinagbatayan ng pag-aaral. Bumabanggit tayo dito ng mga tiyak na impormasyon bilang pamantayan o pinagbatayan ng ating magiging pananaliksik. Sa ikalawang bahagi naman, ito ay ang paglalahad ng suliranin. Dito malinaw na inilalahad kung ano-ano ang suliranin na nilalayon ng pananaliksik na mahanapan ng datos o kasagutan. Mula sa paksa o pamagat ng saliksik, dito nakahimay ang mga suliranin at isa-isa itong malinaw na nakapahayag. At dito, ito ang nagsisilbing pinakapuso ng pananaliksik sapagkat dito nagsisimula ang lahat ng mga isasagawang hakbangin. Sa ikatlo naman, ito ang layunin at kahalagahan ng pag-aaral. Dito sa layunin, itinatakda ang nais na bigyan kasagutan at inaasahang matamo ng pag-aaral. Sa bahagi ng kahalagahan ng pag-aaral o pananaliksik, ito ay tumutukoy sa ano ba ang kapakinabangan kapag naisagawa ang pananaliksik. Magkakaroon ba ito ng mahalagang bahagi o kontribusyon para sa ating lipunan o sa maraming tao? Nagkakaroon ba ito ng resulta na pakikinabangan o magagamit ng maaaring pangkat ng tao o makakapagpaunlad ng ilan? Para naman sa bahagi ng review at ng kaugnay na literatura, dito, nagkakaroon tayo ng pagbanggit ng mga literaturang ating nabasa na may kaugnayan sa paksa o pamagat ng ating sinusulat na pananaliksik. Maaaring ang mga literaturang ito ay mula sa aklat ng dayuhang manunulat o kaya ay mula sa lokal na mga aklat dito sa ating lugar. At maaari ding ito ay mula sa mga iba't ibang uri ng babasahin o kaya ay mismong ibang mga pag-aaral din o pananaliksik. Mahalaga ang bahaging ito sapagkat ito ay nagbibigay ng dagdag kaalaman para sa mga mambabasa at gayon din sa mismong mananaliksik ano ang kanyang mga nabasa para sa pagsasabi na siya ay maraming naging batayan na kaalaman at impormasyon mula pa sa ibang sanggunian. Ang kasunod nating bahagi ng pananaliksik ay ang theoretical na gabay at konseptong balangkas. Ang bahaging ito ay nagsasaad ng mga teorya o kaya ay modelo, paradigm, kaugnay kung paano mailalahad ang suliranin, ang hypothesis, pamamaraan at ano yung pinakakabuuan na plano ng pananaliksik. Sa konseptual na balangkas, ito ay nagbibigay o nagpapahayag ng kabuuang lawak. Ano-ano ang mga kasali. Ganon din ang paraan kung paano susuriin ang datos. Sa makatuwid, ito yung pinakaplano ng proseso ng pananaliksik. Ang pinakapalasak na makikita natin sa mga bahaging ito ng pananaliksik ay yung diagram o grapiko na mayroong IPO o yung input, process at output. Okay. Ang kasunod na bahagi naman ng pananaliksik ay ang saklaw at limitasyon. Pag sinabi natin saklaw at limitasyon, ito ang bahagi ng pananaliksik na kung saan malinaw nating malalaman ano-ano ang kasali sa pananaliksik nito. Ibig sabihin, ano-ano ang makakasama sa mga pag-aaralan, susuriin ng mananaliksik. Gayon din, nababanggit dito sa limitasyon, alin-alin naman ang hindi kasama. Ano ang mga hindi aabutin na hindi masasaklaw
ng isasagawang pananaliksik. Yan ang kabuuan ng Kabanata 1. Pagdating naman sa Kabanata 2, matatagpuan natin dito ang disenyo ng pananaliksik. Sa disenyo ng pananaliksik, dito tinutukoy kung ano ang uri. Sa anong uri, bumabagsak ang ating isinasagawang pananaliksik. Dito nakabatay sa layunin o paraan ng pagkakalahad ng ating suliranin, maging sa instrumento na ating gagamitin. Kaya kung ito ba ay masasabi na nasa uri na deskriptibo o kwalitatibo, ito ba ay nasa experimental o kwantitatibong uri ng pananaliksik. Ang kasunod na bahagi ay ang lokal at populasyon ng pag-aaral. Sa bahaging ito ay bahagi ng metodolohiya na kung saan makikita natin dito ang mga batayang impormasyon. Pag sinabi nating batayang impormasyon, ito ay ukol sa pagsasaad ng mga impormasyon ukol sa kalahok o tagatugon. O sa English, yung tinatawag natin respondents o participant ng pananaliksik. Kabilang dito kung ang pagsasaad na kung sino sila, taga saan sila, anong pangkat ang kanilang kinabibilangan, o kung may kinalaman din ang kasarian para sa pagpili ng ating mga tagatugon. Ang kasunod na bahagi ay kasangkapan sa paglikom ng datos. Dito, inilalahad kung ano ang uri ng kasangkapan, ano ang instrumento na gagamitin para maisagawa ang pananaliksik. Bahagi ito ng pamamaraan na inilahad sa pananaliksik. Gayon din, nakabatay sa disenyo at pamamaraan ang instrumentong gagamitin. Halimbawa, mas angkop bang gumamit ng pagsasurvey, talatanungan o questionnaire? O mas angkop ba ang gamitin ay panayam o interview o sa pasalitang paraan ang pagkuha ng datos? Okay. Sa paraan naman ng pagsusuri ng datos, dito, nagkakaroon tayo ng pagkakaiba ng pagsusuri ng datos depende sa kung ano ang uri ng pananaliksik. Kung ito ba ay kwantitatibo o ito ay kwalitatibo. Kung kwantitatibo ang pananaliksik, nakapaloob sa bahaging ito ang iba't ibang statistical na pamamaraan. Paano ba dapat na magkaroon ng pagtutuos o komputasyon at pagsusuri ng datos? Kung ito naman ay kwalitatibo, madalas na tinutukoy kung paano isasaayos o kaya ay bubuin, isasalansan ang mga pag-uuri-uri mula sa maaaring maliit na paksa patungo sa malalawak na paksa at nagkakaroon ng pagpapaliwanag sa mga datos na nakuha o nakalap. Pagdating naman sa ikatlong bahagi o kabanata 3 ng pananaliksik, dito nakasaad ang mga resulta at diskusyon. Dito tinatalakay ang mga nakalap na datos at ano ang naging resulta batay sa suliranin, yung mga kasagutan na dun sa ating inilahad na suliranin sa pauna. Maingat dito na inihahanay ang mga nakalap na datos at isa-isa itong binibigyan ng pagsusuri para maipakita ang pagpapatunay o kaya ay pasubalian ba ang hypothesis ng pag-aaral. Maaaring ito ay nakalahad sa mga paraan ng paggamit ng grapiko. Sa ika-4 na kabanata naman, dito matatagpuan ang lagom, konklusyon at rekomendasyon. Ma'am, ano po ang pagkakaiba ng tatlong nabanggit? Pag sinabi nating lagom, dito maaari nating ilahad ang kabuuan ng pag-aaral sa pinakamaikling paraan. Ma'am, paano po? Ito yung lalamanin lamang. Una, maaaring banggitin ang layunin o kahalagahan ng pag-aaral at mga kaugnay na katanungan na may kinalaman sa kabuuan ng pamagat. Gayon din, maaaring isa-isahin ang mga katanungan na hahanapan o layuning hanapan ng kasagutan. At ikatlo, yung tanging mahalagang datos na lamang ang ating babanggitin na nagpapakita ng kasagutan o kinahinatnan ng pag-aaral. Pero hindi na tayo babanggit o maglalahad pa ng mga grapiko. Sa kasunod naman, ang konklusyon, ang kaibahan nito, ang inilalahad dito ay yung tiyak na mga resulta mula sa mga katanungan o sa mga bahagi na sasagot ng suliranin ng pag-aaral. Ito ay maikli, dapat ito ay tiyak at malinaw lamang. Gayon din, ipinapahayag ang konklusyon sa paraang nagpapakita ng kawastuan at katotohanan. Samantalang pagdating sa rekomendasyon, ito ay buhat na sa kinalabasan ng pag-aaral kung ano ang irerekomenda o imumungkahi ng mga mananaliksik para sa mga mambabasa o iba pang magiging mananaliksik. Maaring ito ay maglaban ng mungkahi mula sa isinagawa ding
pananaliksik na may kahalintulad o halos kapareha pero labas sa saklaw at limitasyon ng pag-aaral. Kaya imungkahi na maaaring gawan din ng pag-aaral. Maaari ding magbigay ito ng ideya para sa mga mungkahi kung ano ang naging kahinaan o limitasyon ng isinagawang pag-aaral. Natin ano ang hakbang sa pagsulat ng pananaliksik na mula ito sa mungkahi ni De Lasa na ibinigay niya noong taong 2016. Mayroon siyang ibinigay na 5 hakbang. Una, pamimili at pagpapaunlad ng paksa ng pananaliksik. Sa pagpili ng pananaliksik, maaaring ito ay batay sa interes ng mananaliksik. Interes dahil gusto niya ito o marami siyang nalalaman dito. O interes niya sa paksa dahil wala siyang alam dito at may nais siyang matutunan. Gawing tiyak at payak ang paksa. Mula sa malawak na sakop ay maaari itong mapaliit. Mas maliit ang paksa, mas tiyak ito, mas madali para sa bahagi ng mananaliksik dahil mas nagiging klaro kung ano lang ang mga kasali sa kanyang sasaliksikin o hahanaping datos. Kung mas espesipiko at mas tiyak ang paksa, mas madali itong hanapan ng batayan. Gayon din, nagmumungkahi na dapat ang pinapaksa ay may kaugnayan sa pagpapaunlad ng ating wikang Filipino na kasasalaminan ng kulturang Filipino. Yan ay higit lalo para dito sa asignaturang komunikasyon at pananaliksik. Ikalawang hakbang ayon sa kanya ay ang pagdidisenyo ng pananaliksik. Ayon sa kanya, ang bahaging ito ay nagbibigay ng katiyakan sa tatakbuhin ng pananaliksik. Planuhin kung anong uri ng pananaliksik ang isasagawa batay sa paglalahad ng suliranin. Mahalagang tukuyin muna kung ito ba ay kwantitatibo o kwalitatibo dahil nakasalalay dito kung ano ang instrumento at pamamaraan ang dapat gamitin. Sa disenyo ng pananaliksik, tama yung kanyang binanggit na dapat malinaw muna sa atin bilang mananaliksik kung sa anong dalawang uri ng pananaliksik papasok ito. Ito ba ay kwalitatibo o kwantitatibo? Dahil sabi nga natin, sa pananaliksik, tayo ay nagsasalansan ng mga hakbang kung paano natin sasagutin ang ating pananaliksik o ang ating suliranin ng pananaliksik. Sa layunin natin na makalap ng datos, bahagi ng plano kung paano at ano ang gagamitin kakasangkapanin para makuha ang datos. Yun ang tulong na malinaw muna kung ito ay kwantitatibo o kwalitatibo para sa kaangkupan ng instrumentong gagamitin. Ikatlong hakbang ay ang pangangalap na ng datos. Dito, isinasagawa o binubuo ang kasangkapan sa pangangalap ng datos base pa rin sa disenyo nito. Ang mga ito ay ang pakikipanayam, survey, obserbasyon o pagsusuring dokumento. Kasunod nito ang aktwal na pangangalap ng datos at isinasaayos naman para sa presentasyon. Kung titingnan natin sa pangangalap ng datos, ito na yung aktwal na pagsasagawa at pagsasaliksik. Mula sa ating mga plano, dito na natin hinahanap ang mga katugunan o kasagutan. Kaya nga doon sa kaninang ikalawang hakbang na dapat klaro kung ano ang ating kasangkapan o instrumento sa pagkalap. Dito sa pangatlo, yun na yung ating kakasangkapanin para makuha ang ating datos at magkaroon na ng kasagutan ang mga suliranin ng ating pananaliksik. Bilang 4 ay ang pagsusuri ng datos. Ayon kay De Lasa, ang mga sumusunod ay nagaganap sa bahaging ito, ang presentasyon ng datos, pagsusuri at interpretasyon ng datos, at pagbuo ng lagom, konklusyon, rekomendasyon. Sa bahaging ito, ang mga datos na nakalap ay pinagtitibay ng mga kaugnay na literatura at pag-aaral. Upang maisagawa ang mga huling bahagi ng pananaliksik, kinakailangan muna na nakapangalap ng datos. Bahagi ng pagsusuri ng datos na magbuo na tayo ng lagom, ng resulta o kinahinatnan, saka pa lamang din tayo makakabuo ng konklusyon at rekomendasyon. At ang ikalima ay pagbabahagi ng pananaliksik. Matapos maisulat ang saliksik, tiyaking na ibabahagi ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng kopya sa mga silid-aklatan, sa guro at iba pang mag-aaral upang magamit sa pag-aaral. Kaya iminumungkahi din na isali sa mga komperensyang pampaaralan, pandibisyon o maging sa nasyonal at internasyonal man. Malaking tulong ito na nailathala sa iba't ibang publikasyon. Ay, ma'am, bakit po? Sabi nga natin, tayo sa pagsulat ng pananaliksik, tayo ay may layunin na makapaghanap, matukoy ang gap o puwang. Ano ba suliranin sa lipunan? Kaugnay ng literatura o mga kulturang panlipunan at wika.
Pero, layunin natin ito para masagot, mahanapan ng katugunan o kasagutan para sa kapakinabangan ng iba o ng maraming tao. Kaya, kung natapos natin yung pananaliksik pero hindi mo ilalathala at hindi mababatid ng iba, mawawalan din ng saysay ang layunin natin, lalo na ang kapakinabangan ng ating isinagawang pananaliksik. And